Wala namang napatunayan, wala namang na-create na resulta, tapos kagagaling bumoses, kagagaling magsalita. Napakagandang tanong nitong nakita ko, no? Sino dito nakaranas na ng imposter syndrome or boss na impostor? Pag-usapan natin ano nga ba yung difference ng imposter syndrome or yung boss na impostor. Yung imposter syndrome, this is actually a mindset of those people who are really doing the work, who are grinding, who are hustling, yung mga tunay na nagtatrabaho at nakaka-create ng mga resulta sa buhay, whether in their career or business, particularly in those aspects, their professional life. Tapos, ang galing na nila, pero they still feel that they're not good enough. They still feel na kulang pa yung kaalaman nila. And pansin nyo ba, yung mga tao talaga na tunay na nakaka-create ng resulta, sila yung medyo kine-question yung sarili, sila yung medyo masyadong nag-iingat, kasi nga nagkakaroon sila doon sa tinatawag na imposter syndrome. Ito yung parang, am I really knowledgeable about this topic or area? While at the same time, meron din naman yung mga impostor talaga. Ano yung mga impostor talaga? Ito yung wala namang napatunayan, wala namang na-create na resulta, tapos kagagaling bumoses, kagagaling magsalita. At ang nakakatakot doon, paminsan, nakaka-convince sila ng mga followers. Yon, hindi impostor syndrome yon, impostor talaga yon. So, this could be a reminder for you na bago mo sundin or pakinggan yung isang tao, tignan mo muna ano yung quality ng buhay na meron siya. Hindi lamang sa resulta, kung hindi also doon sa napatunayan. If you wanna follow a person, i-check mo yung career niya ba, yung business niya ba, yung buhay niya ba, lifestyle, and last but not the least, yung values at ethics niya ba, align doon sa taong gusto mong tularan? Or, magaling lang magsalita, mag-motivate, pero wala naman palang resulta o napapatunayan. Kasi, yung tunay na matalino at magaling, nagkaka-impostor syndrome man yan, pero worth it tularan. Pero yung tunay na impostor, kasi walang napatunayan, huwag mong sundin.